Oy, kape na. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Ayan. Bad news at good news. Bad news, si Sara Duterte, pabagsak ng pabagsak ang rating. Good news naman yan, ka-coffee, sa taong bayan dahil pinapakita ng taong bayan at nagre-reflect sa survey na ito na mali yung ginagawa ni Sara at hindi yan nagugustuhan ng taong bayan. Ligwak ang laki ng ibinaba, ka-coffee, ng rating ni Sara Duterte. Hindi lang sa isang survey firm, hindi lang sa Pulse Asia, hindi lang sa Tangere. Kasi sa Publicos Asia, mataas siya doon. Kanino ba ang Publicos Asia? Kay Manutiquilla. Sino ba si Manutiquilla? Hindi mga Duterte. Kaya mataas siya doon. Sa kanila yun dito tayo sa Pulse Asia. Mas patas-patas na survey ito. Headline ng GMA News Online ngayong araw po yan. Sara Duterte at si Martin Romualdez, trust ratings down double digits in November. Sabi po sa Pulse Asia. May kasama si Sara. Hindi lang siya. Kasama niya si Representative Martin Romualdez. Wala naman ambisyon pa si Martin magpresidente. Si Sara malinaw na malinaw Ambisyon magpresidente sa 2028 dahil yan ang gusto ng kanyang kampo, dahil kailangan ng proteksyon ng kanyang kampo. Bad news sa kanila yan. Diba? Pasahin natin sa Pulse Asia muna, mamaya proceed tayo doon sa Tangere. A new Pulse Asia survey which was made public on Saturday showed double-digit declines in trust ratings of Vice President Sara Duterte and House Speaker Martin Romualdez. Normal naman na bumababa ang rating, sa totoo lang, di ba? Normal naman yan Pero minsan hindi normal na double-digit ang ibinababa. Ibig sabihin, more than 10% ang ibinababa. Napakalaki niyan Kung baga nandiyan ka sa taas, bumulusok ka. 2-digit decline yan ang sinapit ni Sara Duterte. Ayan, sige. Yan, ayaw mo kasi magpaliwanag kung saan mo ginagastos yung confidential funds Saan mo dinala yung salapi yan taong bayan na nagsalita. Hindi ka namin gusto. Hindi na kami nagtitiwala sa iyo. Bumaba na yung tiwala namin sa iyo. Kasi meron pa rin yan. Marami pa rin mga DDS Andiyan pa rin yan nagtitiwala sa kanila. Pero nababawasan sila. Kung magpapatuloy ang decline na yan, pagsapit ng 2028, wala na. Nabawasan na sila. Duterte received a trust rating of 49% in the poll conducted between November 26 and December 3, 2024. Down 12% points from September 61%. Grabe 61% tong September. Bumagsak ng 49%. Ang laki nga. 12 points. Ang ibinaba ni Sara Duterte dito. Ganon din po si Speaker Martin Romualdez. Down was his trust rating was 31%. 10% points lower than 2 months ago. The Vice President's approval score also dipped by double digits from 60% in September to 50% in November. Romualdez's disapproval rating climbed by 8 percentage points while Duterte's rose by 11 percentage points. Ang laki. Yung mga nag-disapprove sa kanila, dumadami. At yung tiwala sa kanila, bumababa. Ano kayo ngayon? Sasabihin na naman ng mga DDS, peke yung survey na yan. Kay Martin Romualdez yung survey na yan. Kung kay Martin yan, bakit mababa din siya dyan? Kung kay Martin Romualdez yung survey na yan, dapat mataas siya dyan. Tulad ng ginawa ninyo sa Publicos Asia. Kay Manutiquilla yan. Expected mo na mataas si Sara dyan. Di ba dinudoktor? Wala kayong isusumbat ngayon. Yung mga DDS, na corner kayo. Kasi hindi nyo naman pwede sabihin na si Martin Romualdez nagpa-survey niyan. Kasi kung siya nagpa-survey niyan, edi mataas siya dyan. Bumaba din siya dyan Hindi si Martin. Change. Si PBBM na yan. Si PBBM naman niya yan. May masisi talaga kayo Alam mo kung anong factor? Number 1 factor, ka-coffee, ng pagbaba ni Inday Sara Duterte dyan. Yung mga Mary Grace Piatos issues. Yung pagsasabi ng Philippine Statistics Authority na hindi nag-exist yung mga beneficiaries niya ng confidential funds niya. Millions of pesos yan Noon, hindi pa ganyan Hindi pa na-discover yan Diba? Ayaw niya lang magsalita Yun yung issue noon Ayaw niya lang i-explain yung nilalaman itong confidential funds ngayon, lalabas sa yung mga detalye. At na-verify na hindi totoo. Hindi nag-exist yung mga tao na yan. Sapol kayo ngayon. Suffer kayo ngayon sa rating.
Sabi ng mga DDS. Hindi naman importante ang rating eh. Rating lang yan eh. Wow. Pag mataas, okay. Diba? Todo promote kayo eh. Nung mataas siya sa survey ng Publicus Asia eh. Todo promote sila dyan. Ang taas eh. Publicus Asia eh. O ngayon, Pulse Asia. Bagsak. 12 points ang binaba. O ito, punta tayo sa Tanger eh. Dati pinagmamalaki nila, pumapalo ng 60-75% itong trust rating ni Inday Sara Duterte. O, bagsak na ngayon. O, satisfaction rating niya, 45% na lang. Dito sa Tanger eh. Si PBBM, 47%. Si Martin Romualdez, 47.9%. Pareha sila ni PBBM. Si Alexander Gesmundo, 39%. Si Escudero, 52%. Tumataas si Escudero. O baka sabihin nyo, si Escudero din ang nagpagawa ng survey na yan ng Tanger eh. Kasi siya ang mataas eh. O, basahin natin. Patuloy pang tumaas ang satisfaction and trust rating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Disyembre, habang bumaba naman ang kay Vice President Sara Duterte ayon sa pinakabagong survey ng Tangere. Nananatili namang highest rated government official si Senate President Francis Cheese Escudero. Base po sa survey ng Tangere. Sige, pag-usapan natin yan. Dito muna tayo kay PBBM at kay Sara Duterte. Satisfaction rating ni PBBM 47.9, ang dissatisfied sa kanya 32.7%. Sabihin, doktor yan, peke yan. Di kung peke yan, di sana walang dissatisfaction yan, hindi ganyan kataas ang dissatisfaction. Diba? O asan yung pinagmamalaki nyo ngayon na si Sara ang most trusted government official, Harry Roque? Yan sinasabi ni Harry Roque. Sa kabila daw ng mga batikos kay Inday Sara Duterte, siya pa rin daw ang nananatiling most trusted government official. Ano nangyari? Asaan? Satisfaction niya dito, 45% lang. Siya ba yung most trusted? Mas mataas sa kanya si PBBM eh. 47.9 si PBBM eh. Si Sara, 45%. Tumaas yung dissatisfied niya. 36.8% versus 32 ni PBBM. Si Romualdez, 47.9% ang satisfaction. Ang dissatisfaction niya, 25. Mas mababa. Ibang number to ha. Mas mababa ang dissatisfaction. Nasa gitna siguro yung ilan dyan. Ang most trusted government official o ang tao ay most satisfied ay Escudero. Yan, 52% ngayon. Kung noon si Sara ang pinakamataas na nakukuha, noon yun. Ngayon hindi. Nagbago na. Dahil nagigising na ang tao. Nakikita nila yung mga nangyayari. Yan kasi narrative nila eh. Ano kayo ngayon? Pati si Amy Marcos nadadamay oh. Actually, parang karma ito ni Amy Marcos eh. Kakadikit siya sa Duterte. Namamangka ito sa dalawang ilog eh. Tagilid sa top 12. Amy Marcos free fall continues after breakup of Marcos-Duterte alliance. Sapol siya dyan. Damay si Amy Marcos eh. Baka hindi pa lumusot sa Magic 12 yan pagdating ng actual election. Pero ako sa tingin ko lulusot eh. Pero sa survey, hindi. Negative eh. Senator Amy Marcos' re-election bid has apparently been affected by the ongoing feud between her brother, President Ferdinand Marcos Jr. and close friend, Vice President Sara Duterte, with the latest Pulse Asia pre-election survey showing her in a precarious spot in a crowded senatorial race. Marami-rami sila dyan naglalaban eh. Mabibigat din yung mga pangalan na nandiyan eh. Bukang mahihirapan si Amy Marcos dyan. Results of the survey conducted between November 26 and December 3, 2024 showed Marcos in 12th place, sharing a rank of 10 to 14 with Senator Lito Lapid. Maungusan pa siya ni Lito Lapid dyan. Tatlo sila dyan. Naglalaban-laban pa sila dyan sa pwesto na yan. Matanggal pa sa kanya yung Magic 12 na yan. Nanganganib tuloy siya ngayon. Pero ako ang honest take ko, lulusot yan si Amy Marcos, papasok yan sa Magic 12. Kasi feeling ko naman susuportahan ni PBBM yan eh. Aangat yan, papasok yan ka-coffee. Itong si Amy Marcos, papasok yan. Pero hindi top 1, hindi top 5, di ba? Baka alanganin pa yan. Kung hindi siya mag-ayos dyan. Kasi namamangka siya sa dalawang ilog eh. Hoping siya na makukuha niya yung boto ng mga Duterte at the same time makukuha niya yung boto ng Marcoses. Boy, dapat mag-desisyon na siya dyan eh. Sinusuka na nga siya eh. Si Lorraine Baduy, anong sinasabi ni Baduy?
Si Amy Marcos ang pinakamay kasalanan sa mga nangyayaring ito. Siya ang dapat sisihin sa lahat kasi siya yung pumilit kay Sara Duterte na makipag-tandem kay PBBM. O gagawin ba ni Lorraine Baduy yan nang walang basbas? Ni Sara Duterte at ng mga Duterte, definitely may basbas yan. Humingi ng permiso yun. Pwede ko na pabirahin si Amy Marcos. Sige, go. Kasi nakikita nila, baka nilalaro sila ni Amy Marcos Pag hindi tumigil sa kakalaro si Amy Marcos, sabayari sila dyan. Baka di siya pumasok sa Magic 12. Tingnan natin kung ano mangyayari. Maaga pa naman ka-coffee. Next year, yan, 2025, yan, medyo maingay na yan. Patapos na yung taon, next year, yan, arangkada na yung mga campaign. Kanya-kanya na yan ka-coffee ng election activities, kung ano pang mga dapat nilang gawin sa pag-iikot sa mga iba't ibang probinsya. O siya, sige, anong komento nyo ka-coffee? Sige, comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Mga nasa Facebook po, baka di pa po kayo naka-like and follow sa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, like and follow. Mga nasa YouTube, click nyo po na subscribe dyan sa baba at hit na rin po yung notification icon para kayo din po updated sa ating mga bagong upload. Siya, yung magpapaalam muna sa inyo, maraming salamat ka-coffee, ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye everyone.